Aurora POV. Habang kami papalapit sa silid ni Kim, ay walang tigil sa pagkabog ang aking dibdib. Hindi ko maipaliwanag ngunit meron tagang kakaiba sa aking pakiramdam ng mga sandaling to. Nanlalamig na ang buo kong katawan, kaya naman napakapit ako sa braso ni Benjamin habang kami ay naglalakad sa basilyong iyon. Ano nangyayari sa'yo? Ang lamig-lamig ng kamay mo, Aurora. Gusto mo bang magpatingin na muna sa doktor? Tanong sa akin ng aking asawa. Hindi na, okay lang naman ako. Hindi ko nga din maintindihan kung bakit parang bigla akong kinabahan habang papalapit tayo sa silid ni Kim. Sagot ko naman sa aking asawa. Aurora, kalmado niyang sabi sa akin. Huminto kami saglit at humarap siya sa akin. Kinapitan niya ang aking kamay. Ayoko masaktan ka na naman kung hindi si Angel ang makikita natin sa loob ng silid ni Kim. Alam kong inisip mo baka mamaya si Aurora nga yan. Lagi kang ganyan sa tuwing may nakikilala tayong kaedad ni Angel. Pero pagdating ng oras, ay nadidismaya ka lang kasi mali ang iyong hinala. Ayoko lang mahal na pagdaanan mo na naman ang lahat ng sakit ng nakaraan at baka maulit muling pagkakakulong mo sa iyong sarili ilang araw. Sana matanggap mong maaabutan natin kahit pa hindi yan si Angel. Sabi pa sa akin ni Benjamin. Naluluhaman ako ay kailangan kong tatagan ng aking kalooban dahil kung hindi, maaaring ito ng huling pagpayag ni Benjamin sa mga paghahanap ko kay Angel. Mahigit 2 dekada na din kasi ang nakalipas magmula na mawala sa amin ang aming anak. Kaya nga mahal, nagpapasalamat ako araw-araw sa Diyos dahil ikaw ang binigay niya sa akin. Naiintindihan mo ako sa lahat ng mga ginagawa ko, pero iba talaga to. Pero sige, promise, hindi na ako magkukulong kung sakaling hindi siya sa Angel ang makita natin. Sagot ko naman. Dumiretso na kami ng lakad pasulong sa silid ni Kim. Narinig ko na ang boses ng mga to na nag-uusap. Nagdasal ako bago ako pumasok na kanyang silid. Isang malalim na buntong hiningang aking pinakawalan, saka ako naglakas loob na buksan ang pinto. Nakasunod lang sa akin si Benjamin. Alam ko na nanalangin din si Benjamin na balang araw ay makikita pa din namin ang aming anak. Hindi man niya sabihin, ay nararamdaman ko din ang kanyang pangungulila para sa nawala naming anak na si Angel. Pagbukas ng pinto, ay sinalubong kami ni Samantha. Nakita ko namang nakatalikod dong si Kim na nakaupo sa kanyang kama. Kausap niya ang kanyang asawa habang malambing na hinahaplos si Jacob na puno ng pagmamahal, ang buhok na kanyang misis. Lumalagabog ang aking dibdib. Rinig ko na lang ang mabilis sa pagtibok ng aking puso. Love, nandito na pala si Mrs. De La Cruz. Siya ang nagdonate ng sinali na dugo sa iyo ng mga doktor. Sabi pa ni Jacob dito. Dahan-dahan na humarap sa amin si Kim. Parang panaginip ang mga sumunod na eksena. Nag-slow motion ng aking paligid. Kinusot-kusot ko ang aking mata pagkakita ko kay Kim. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa aking kinatatayuan. Naninigas ang aking mga paa at tila napako ito. Hindi ako makagalaw gayon din ang pagkabiglang rumihistro sa mukha ni Benjamin. Hindi ako maaari magkamali. Anak namin si Kim at ramdam ko to. Kamukhang kamukha si Kim ng yumao kong ina. Alam kong siya si Angel. Ramdam na ramdam ko ang lukso ng aking dugo para sa asawa nito ni Jacob. Naluluhan na ako. Nang tingnan kong aking asawang si Benjamin, ay nakita ko ding rumihistro sa kanyang mukha ang matinding pagkabigla, pati ng maluha-luha niyang mata. Dahan-dahan akong lumapit sa higaan ni Kim. Lahat ng nasa silid na yon ay binalot ng pagtataka sa akin naging asal. Napataas kilay pa si Kim nang haplos-haplosin ko ang kanyang katawan na makalapit ako sa kanya. Haplos ng isang inang matagal nang nangulila sa kanyang pinakamamahal na anak. Benjamin, hindi ako maaari magkamali. Sabi ko pa sa aking asawa. Huminahon ka muna, Aurora. Hindi pa tayo nakakasigurado. Sagot naman niya sa akin. Kinapitan niya ako sa braso dahil halos magulhol na ako sa aking kinatatayuan. Ano po nangyayari sa inyo, Mrs. De La Cruz? Tanong ni Jacob sa akin. Napapatingin pa siya sa kanyang mga magulang, dala na matinding pagtataka. Sorry, Jacob. May mga gusto lang sana akong tanungin kay Kim at Gabriel. Sagot ko naman. Pinunasan ko ang aking mga luha at saka ko umiti sa kanya. Sige po, walang problema.
Nakakunot pa rin ang noo ni Kim, pero magalang niya sumang-ayon sa aking kahilingan. Samantalang sa aking likuran, ay madama nagiging tanong si Samantha at Alfred sa aking asawa dahil sa kakaiba kong ginawi. Benjamin, ano nangyayari kay Aurora? Tanong pa ni Alfred sa aking asawa. Pasensya ka na, kumpadre. Naalala mo yung sinasabi ko sa yung anak namin na Aurora na nawawala? Sa tingin namin ay si Kim to. Sagot naman ni Benjamin. Bumaling na ako kay Kim at Gabriel. Kim, Gabriel, ang pangalan ba ng mama niyo ay Amelia? Umaasa kong oo sila sa aking sasabihin. Opo, Amelia po. Bakit po? Sagot naman ni Kim sa akin. Meron ba kayong picture ng mama niyo na maaari ko pang makita? Tanong ko pa sa kanya. Tinapik ni Kim ang kanyang kapatid na si Gabriel. Ito po si mama at ito naman po si papa. Nanlaki bigla ang aking mga mata. Benjamin, sa Amelia nga to. Bumaling muli ako kay Kim ng tanong. Kim, ang birthday mo ba ay July 14, 2000? Tanong ko muli sa kanya. Hindi naman agad siya sumagot sa aking katanungan. Opo. Sorry po pero hindi ko po kasi maintindihan ang mga nangyayari. Bakit po kilala niyo si mama? At bakit po alam niyo ang eksaktong birthday ko? Bumulong pa ito kay Jacob. Love, sinabi mo ba sa kanya mga impormasyon tungkol sa akin? Tanang nito sa kanyang asawa. Tumalikod pa siya sa akin at kaunting umatras ng kanyang pagkakaupo. Nakita ko naman ang pag-iling ni Jacob sa kanyang asawa. Teka, natakot ata kita iha. Meron lang kami sanang gustong ipaliwanag sa'yo, sa inyo. Humarap ako sa kanilang lahat. Samantha, hindi ba sinabi ko sa'yo na magpasa hanggang ngayon hindi pa rin namin natatagpuan ng anak naming nawawala at tinukotong nasa Saudi kami? Pinamula akong sabi. Oo, nabanggit mo nga ang tungkol dyan. Hindi ko maintindihan, Aurora. Medyo magulo pa kasi. Sagot naman ni Samantha sa akin. Ang mama ni Kim, pati ang taong dumukot sa aking anak ay iisa. Nabigla ang lahat sa aking sinabi. Ilang minutong walang nakapagsalita sa kanila. Hindi ba magpasa hanggang ngayon ay kakaibang pakikitungo sa'yo na mama mong tinuturing? Ayun ay dahil hindi taga siyang tunay mong ina. Kinapitan ko ang kamay ni Kim. Alam ko mahirap paniwalaan. Pero Kim, alam kong ikaw yung aming anak. Kaya nga parehas tayo ng blood type. Isa pa, kamukhang-kamukha ka ng yumao kong ina. Sabi ko pa sa kanilang lahat. Hindi naman sila nakaimik sa aking sinabi. Pinasag ni Benjamin ang katahimikan ng lahat. Ganito na lang, para makasiguro agad tayo sa aming hinala. Ipapa-DNA ka namin, Kim. Sabi naman ni Benjamin. Siyempre, ayun hihinga namin ng consent sa'yo dahil may isip ka na. Saad pa nito, hindi siya sumagot sa tanong ng aking asawa. Pagkosay ang kapatid niyang si Gabriel ang nagsalita. Sorry po, pero bakit niyo po nasabing ang mama namin ang dumukot kay Ate Kim? Saka paano naman po mangyayaring anak niyo sa Ate Kim? Almost 2 years gap lang kami at mula sanggol ay magkasama na kami nila ate. Hindi pati nagagawa ng mama namin ang sinasabi niyo. Pagtatanggol ni Gabriel sa kanyang ina. Sorry Gabriel, sa ganitong paraan mo nalaman. Hindi siguro akong tamang tao para tanungin mo ang totoong dahilan o rason niya kung bakit niya yun nagawa. Sagot ko naman. No, Mrs. De La Cruz. Mariing pagtutol ni Kim. With all due respect po, gusto muna naming malaman ang totoong dahilan mula sa inyong mga bibig. Total, kayo naman ang nagbigay sa amin ng idea maaaring hindi ko nga tunay na magulang si mama. At kung totoo man to, gusto naming malaman ang dahilan. Gusto ko malaman kung bakit, kailan, at kung saan to nangyari. Ang dami ko naging tanong sa aking pagkatao noon pa man, pati na sa dahilan kung bakit palagi na lang kong pinakahuli sa atensyon nila mama. Kaya siguro naman, ay may karapatan ako malaman ng lahat-lahat ng inyong nalalaman. May paninindigan sa boses ni Kim. Nagdidiman to ng sagot sa mga katanungan niya sa kanyang isip. Ay, napabuntong hininga ko na malakas. Sa totoo lang, ayoko sanang sa akin to manggaling
dahil gusto kong tanungan niyo si Amelia mismo. Pero para maniwala kayo sa sinasabi ko, ganito kasi yan. Dati kami magkasamahan sa Saudi noon ni Amelia. Nakilala ko siya nang namimili ako sa isang grocery store doon. Tumakas kasi siya sa kanyang amo dahil umano sa pangmamalupit sa kanya nito. Naawa kami ni Benjamin sa kanya, kaya kinupkup namin siya. Kahit pa natuto si Benjamin dahil hindi namin siya kilala, ay kinumbinsi ko pa noon si Benjamin. Naging maayos naman siya noong simula. Pero kalaunan, dahil sa may hidden CCTV kami noon sa bahay, dahil sa buntis ako noon sa anak kong si Angel. Ikaw, anas ko kay Kim. Ay nahuli namin siya may pang-ilang beses na nagdadala ng lalaki sa loob ng kanyang silid. Nang mga anak na ako, ay naiwan ako sa hospital dahil sa komplikasyon sa akin. Walang tigil ang aking pagdurugo. Siya naman ang nag-volunteer mag-alaga na lang sa'yo, Angel. Nagulat na lang kami na makalabas na ako ng ospital at hindi na namin natagpuan pa sa Amelia mula noon. Hanggang ngayon na 24 years nang nakalipas. Hindi kami tumigil sa paghahanap sa aming anak. Na magtanong-tanong kami sa kanyang mga kaibigan. Nabanggit sa amin ng kanyang mga kaibigan na nagpapanggap pala tong buntis. At ginamit ang aming anak para magtuloy-tuloy ng support ng ama ng batang di umano. Pinagbubuntis niya para sa mama mo. Hindi ko lang alam kung anong kanyang binigay na dahilan sa papa niyo. Kung bakit natanggap niyang may uwi-uwing bata sa Amelia. Madaming nadamay at nakasuhan ng dahil sa insidenteng yon. Mahaba kong paliwanag sa kanila. Kung totoo man pong sinasabi niyo, ano na mangyayari sa mama ko ngayon? Malungkot na tanong ni Kim. Patawarin ako ng Diyos kung mapapatunayan naming ikaw man ang nawawala kong anak. Sisiguraduhin kong pagbabayaran ni Amelia ang ginawa niya sa amin. Ilang taon ako nangulila para sa anak ko. Hindi ko malang nakitang una mong paglakad. Dapat saksi ako sa unang salitang binigkas mo. Malungkot na sagot naman niya sa akin. Kim, hihingi sana ako ng pahintulot sa'yo. Maaari ba naming malaman ang address ng bahay niyo? Sa Amelia lang ang makakapagturo sa amin ng kinaroroonan ng aming anak. Nagmamakaawa ako sa'yo. Naawa ako sa kalagayan ni Mrs. De La Cruz. Kaya naman hindi ko to hinindian. Kung si mama man ng Amelia na tumangay sa kanilang anak, ay hindi ko to kukonsintihin. Ako man o hindi ang kanilang anak na nawawala, hindi tamang kanyang ginawa. Gulat sa aking mga nalaman, ang tagal kong nagtiis sa naging trato sa akin nila mama. Dahil sa ginagalang ko sila, dahil sila pa rin yung mga magulang ko. Pero kung totoo man ang sinasabi ni Mrs. De La Cruz, ngayon ko napagtanto ang dahilan kung bakit kahit anong kabutihan ng gawin ko, ay hindi nila ako na-appreciate. Napakadaming tanong sa aking isipan, simula pa noong bata ako, kung bakit ganun sila sa akin. Hindi ako nagpakita ng anumang panghihina. Bagkus itinibayan ko ang loob ko sa kung anumang magiging resulta ng pagsusuring to. Kaya naman pumayag ako sa nais na mangyari ni Mrs. De La Cruz. Gusto ko ring malaman ang katotohanan. Sige, pumapayag na po ako magpa-DNA test. Sagot ko sa mag-asawang ito. Bumaling din ako kay Gabriel ng tingin. Huwag ka mag-alala, Gabriel. Kahit ano maging resulta ng examination na to, ay kapatid mo pa rin ako. Ako pa rin ang ate Kim mo na masasandalan mo. Gusto ko lang din taga malaman ang katotohanan dahil nakasalalay dito tungkol sa pagkatao ko. Sabi ko naman sa kanya. Nakita kong kalungkutan sa mukha ni Gabriel nang ako ay pumayag. Maraming salamat sa pagbibigay ng tiyan sa amin, Kim. Sabi naman ni Mrs. De La Cruz. Yumakap pa sa akin at pinisil ang aking mga kamay. Sa totoo lang, malapit ang loob ko sa kanila. Sa unang kita ko pa lang sa kanila na kanyang asawa. Hindi ko din maipaliwanag ang aking nararamdaman. Tinawag na nila ang doktor at simulan na ang pagkuha ng DNA sample sa amin para masimulan ang pagsusuri. Sinabihan din ni Mrs. De La Cruz ang doktor na bilisan ang pagsasagawa ng exam para lumabas kaagad ang resulta. Siguro ay pagpahingahin muna natin si Kim. Bigyan muna natin sila ng oras mag-asawa. Gabi na din naman, bukas na lang tayo bumalik. Saad naman ng daddy ni Jacob. Sige, mabuti pa nga
Sagot naman ng mga ito. Nagpaalam na sila at sabay-sabay nang lumabas. Nag-offer naman na idaan na nila daddy si Gabriel pero tumanggi na siya. Wag na po, kilala kong ugali nila mama pag nakita nila kayo. Paniguradong pati kayo hindi nila papatawarin, hihingan din nila kayo. Sagot naman ni Gabriel. Ate, mauna na ako, sasakay na lang ako sa angkas. Huwag kang mag-alala, ang mga napag-usapan ngayon hindi ko sasabihin kila mama. Saad pa niya. Salamat Gabriel. Sagot ko habang nakasandal pa rin sa aking kama. Nauna nang umuwi sila mami, sinabay na nila si Mrs. De La Cruz. Gabriel, mag-impake ka na ng mga gamit mo. Sa bahay ka na namin tutuloy simula ngayon. Wika ni Jacob. Alam ko nagkitimpi lang to ng galit kanina pa. Kilala ko si Jacob at alam ko ang nararamdaman nito sa bawat kilos niya. Tuwang-tuwa namang sumang-ayon si Gabriel. Si Gabriel lang ang nag-iisang tao sa pamilya namin na may malasakit sa akin. Nakangiti siyang nagpaalam sa akin. Paglabas sa mga taong bisita namin, ay napasuntok sa pader si Jacob sa sobrang galit. Sorry love, gusto ko lang ilabas ang pagkainis ko sa mga magulang mo. Simula ngayon, walang sino man ang maaaring kumanti sa'yo. Isinusumpa ko, wala na magpapaiyak sa'yo kahit sino yan. Yumakap bigla sa akin si Jacob. Simula ngayon love, makikilala nila ang mas stronger version ng isang Kim. Hindi ko nahayaang itrato ko parang basura nila mama. Sagot ko naman sa aking asawa. Napatitig ako ng puno ng pait ng mga mata. Hindi na ako papayag na palagi akong ipahiya nila mama. Kung noon inapagtitiisan ko ang ugali nila sa akin, dahil sa sila ang magulang ko. Ngayon hindi na ako makapapayag. Makalipas ang 2 oras, ay tumawag sa akin si Gabriel. Nagkakagulo daw ngayon sa bahay nila mama. Umiiyak si Gabriel ng aking makausap. Ate, natatakot ako. Ang daming pulis dito sa bahay. Ang daming kapitbahay natin na nasa harapan ng bahay. Sabi ni Gabriel. Napatayo ako sa aking pagkakahiga. Nagulat pa si Jacob sa aking inasal. Bakit? Ano nangyari? Tanong ko naman. Grabe ang gulo kanina ate. Yung kausap natin kanina dyan sa ospital, dumiretso sila dito. Nung una sila lang ni mama ang nagsisigawan. Totoo nga ate. Si Mama Amelia ang sinasabi nila. Dumiretso pala sila dito sa bahay pagkagaling nila sa ospital. Nagtalo sila ni mama. Pinagdidiinan ni mama na hindi kanya kinuha noon sa Saudi. Tapos nung nagsabi sila Mrs. De La Cruz na tatawag ng pulis, biglang nakipambuno sila. Nagkasakitan sila pero nakatakas si mama kasama niya si papa. Hindi ko alam kung nasaan sila. Sagot naman ni Gabriel. Kung ganun, malaki ang tsansa na anak nga ako ni Mrs. De La Cruz. Ikaw, nasaan ka ngayon? Tanong ko kay Gabriel. Nandito pa ako sa bahay ni Ate Nicole. Umalis ka agad sa gitna ng pagtatalo nila mama kasama niya si Ava. Sagot pa ni Gabriel. Sumabat naman si Jacob sa aming pag-uusap. Huwag kang aalis sa bahay niyo. Ipapasundo kita ngayon sa tauhan ko. Mag-ayos ka na ng mga gamit mo. Habang nagpapagaling ang ate Kim mo, sa bahay ka na muna manirahan kasama namin bago tayo magtungo sa Italy. Sabi naman ni Jacob. Pinakalma ko si Gabriel na maging maayos na to. Ay nag-ayos na siya ng mga gamit niya. Naghintay na lang kami ni Jacob na mag-umaga para makalabas na ako ng ospital.